Alam namin sa ating Lord. Ang i-share ko lang kung ano kabuti si Lord sa buhay namin. Kahit na may nararamdaman, sakit sa ulo, balak yan din dumalo, pero hindi kami nagpatalo sa enemy. Because mas pinili namin makasama namin si Lord ngayon. Nagpapasalamat lang din ako dahil alam namin na malaki ang nakikita namin pagbabago na talagang kung dating nung ako na talagang malimit makipag-away sa social media. Ngayon, natuto na akong magtimpi. Akala ko PM na lang. Parang magtimpi dahil alam natin na siguro yun nga yung mga tao na hindi masyadong nakakaunawa, yun yung ginagamit ng enemy. Tapos, sa halip na nagalit tayo sa kanila, ipagpahina lang natin na naway maging maayos din yung pag-iisip nila upang kung ano man yung kanilang kahilingan matutupad din po. Nagpapasalamat din po kami kay Lord dahil sa pamilya namin kahit pa paano hindi kami pinababayaan dahil alam namin na nagtiwala kami at hindi kami susuko hanggat dahil buong yung pamilya namin kahit may kulang wala yung mga anak namin at may kanya-kanyang ginagawa. Pero nagpapasalamat pa rin kami kay Lord dahil sa kabutihan niya. Yun lamang po at maraming salamat po. Salamat po sa kabutihan ni Lord sa buhay ni Sis Glo. Tinatawagan ko naman po si Sis Rona. Wala pang lista yun. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Magpapasalamat po ako sa Panginoon sa araw-araw na pinagkaloob niya sa amin sa araw-araw na buhay, sa paggising sa umaga. Magkasakit man ay gumagaling din. Malaki yung pinagbago talaga sa buhay namin. Masaya po at kapiling na namin si Lord. Iba po pagkasama si Lord at napapabuti ang buhay, sa ayos. Kung may problema man, nabibigyan ng solusyon basta lagi natin kasama si Lord. Sa mga financial, tama lang po, pero ang Diyos talaga hindi nagkukulang. Basta lagi po tayong mag-pray at sa Kanya po lagi tayo manalig at huwag mag-worry. Basta nandiyan si Lord, yan lang pa. Maraming salamat. Po sa buhay ni Sis Rona. Si Sis Marisa naman. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Si-share ko lang po yung kabutihan ng ating Panginoon sa buhay namin. Bagamat may mga pagsubok na dumadating, ay talagang patuloy rin po kami nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya sapagkat siya ay dakila. Siya ang nagalang sa atin kaya papuri at pasasalamat sa mga ginagawa niyang pagbabago sa buhay namin. At saka, salamat din sa Lord dahil patuloy kaming nagtitiwala na sa kabila ng tinadanas na mga pagsubok ay patuloy niya kaming ginagawayan at binibiyayaan. Kaya sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa kabutihan sa buhay ni Sis Marisa. Sunod naman po ay si Brother Bert. Magandang gabi sa nagpapasalamat ako sa patuloy na pagsama sa akin ng ating Panginoon sa kabila ng kalungkutan na naman. Laging kasama ko yan kahit
God, laging totoo naman kasi pagka dumarating yung point na hindi may iwasan na malungkot. Pero alibasa, ako'y may pananampalataya at ako'y may pagka sa Panginoon. Lagi niya ako sinasamahan. Ayun. Kaya, doon sa pasasalamat ko at ako'y napunta rito sa ating panagbaho ito. At nagkameron ng maraming kaibigan, mga kapatiran, na nagpapalakas ng loob sa akin. Sa kabila ng kalungkutan, nandyan kayo. Kaya pilit akong lumalaban. Unang-una ang ating Panginoon. Kung wala siya, siguro hindi ko alam kung ano yung direction ng buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Dahil sa ngayon, ang nakikita ko yung makiligod sa Panginoon dahil alam ko siya lang na makakatulong sa akin. Siya lang ang pwedeng lapitan. At nararamdaman ko ang kanyang presensya sa buhay ko. Kaya patuloy lang sa akin, patuloy lang yung aking pagsama sa kanya. At ganun din tinungan. Ibig ko rin kunin sa iba pa na wala talaga tayong pwedeng lapitan kundi ang ating Panginoon. Kapag sa kabila pagdating sa problema na hindi natin minsan hindi kakayanin. Pero pagka tumawag tayo sa Panginoon, makakaya natin kahit sakit, kahit anong bigat, makakaya natin dahil nasubukan ko. Yun lang po ang aking pagpapatunay. Mataas na papuri sa ating Panginoon. Meron pa po ba? Si Brother James daw po. Praise, ayun. Praise, ayun. Mas kalmado dito. Ayan. Hello po. Magandang gabi po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Una, pasasalamat sa ating Panginoon. At tayo na rin dito at tayo buhay tayo. Amen po ba? And pasasalamat po sa Panginoon. At meron po tayong bago natin. Yung dalawa po. Hi po natin si Brother Alvin at si Jonathan. Praise God. At kasama po siya ni Brother Alvin at ni Sis Nina. Sa Diyos po ang papuri at salamat po at tayo'y nadadagdagan pa. Amen po ba? I-share ko lang po mga kapatid. Hindi po ako yung exhorter pero yun po yung urgent sa akin ng Lord. Kanina pang umaga. Kasi during my devotion kagabi, nagbabasa ako ng Bible and after nun, yun yung pina-inspire sa akin ng Lord. Yung Ephesians 4:31-32. So, basahin ko po kung ano yung nakapaloob. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Ang katakadugtong po, and be kind to one another. Tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, lahat ng sama ng loob, lahat ng galit, at yung ating pananalita, alisin na natin. So, di ba napapanahon, katulad po na-share ni Sis Glo kanina, nakakapagtimpi tayo. Amen po ba? Yun po kasi yung inuutos ng Panginoon. Kaya kung tinagtatanong po tayo bilang Kristiyano, sa sitwasyon na ganito na maraming ipinupukol sa atin, ano ba yung dapat natin gawin? So, ito po yun yung tanong ko sa Lord. And yun yung nakita ko, and yun yung pinakita sa akin ng Lord na, oo nga no. Kasi ang sabi po, pagka tayo ay may problema, balik lang tayo sa salita ng Lord at doon natin makikita ang kasagutan. And yun po yung nakita ko kasagutan na,
alisin na natin lahat ng sama ng loob. Alisin na natin yung galit, yung puot sa ating kapwa. At syempre, alisin natin yung masasamang pananalita. Huwag na tayong magsalita ng masasakit laban sa ating mga kapwa. Sumunod po doon sa 32, at ang ganito na lang po ang kanyang inutos, maging kind na lang tayo, maging mapagbigay tayo. Di ba sabi nga po, kung tayo yung nakakaunawa, tayo yung umunawa. As long as binabato tayo ng bato, ano po sabi? Batuhin natin ng tinapay. Ayun, po. Ayun ang, kumbaga, kung ginagawa tayo ng masama, gawan natin na mas mabuti. Sabi nga, kung sinampal ka sa kanan, iharap mo pa ang kaliwa. Hayaan mo. At ang isa pong patunay na sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy, vengeance is mine. Hayaan natin na ang Panginoon at ang katotohanan rin naman na magsisiwalat sa huli. Amen po ba? Amen. At ang nakasunod po doon, na maging, maging tender-hearted tayo. Maging malambot yung puso natin. Tulad po nung na-share lagi na ang Bible kasi nakatuon sa pagmamahal. Kaya lahat, pairalin na lang natin ang pagmamahal. Amen po ba? Tulad po nung nababanggit natin na kung ang buong mundo ay pagmamahal lang ang pinairal, ano po, di ba ang sarap pong mamuhay sa mundo? Yung blood control sana, walang mangyayaring ganun kasi ipamimigay nila at gagawin nila sa programa ng tama. Amen po ba? Kaya kung pagmamahal ang paiiralin natin, magiging masaya ang mundo, kaso hindi po ganun yung design ng mundo. So, bilang tayo na nakakilala sa ating Panginoon at tayo sumusunod sa ating Panginoon, yung pagmamahal po ang ating pairalin. Tayo po ang magsimula. Hindi man lahat, pero meron po na isa na umusbong. Hayaan nyo, alam po ng Panginoon yung pagpapakal natin lahat. Na kung tayo lahat nandito, na paiiralin natin pagmamahal, tayo magsimula. Unti-unti po yung yayabong para pong puno. Wala naman pong mayabong kagad. Kaya unti-unti po. Hayaan nyo na tayo yung gamitin ng Panginoon na ipakita sa barangay na ito na nangingibaw pa rin ng pagmamahal sa lahat. Amen po ba? And, ang nakalagay po dito, yung panghuli, yung isa sa mabigat, forgiving one another. Di ba? Ang hirap po, no? Ang hirap magpatawad. Kasi may damage na. Pero yun po yung sinasabi ng Panginoon eh. Katulad po sa ating panalangin, humihingi tayo ng kapatawaran. Ano po ba yung kailangan para mapatawad din tayo ng Panginoon? Magpatawad po tayo upang mapatawad din tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, yung Ephesians 4:31-32 talaga nag-stuck sa akin. Kagabi. And hanggang kanina umaga nagre-reflect ako. Sabi ko, Lord, grabe lang. Kasi ang sabi mo kasi, every time na may situation kami, balik lang ako kami sa salita mo, di papaunawa mo. And yun yung ipinaunawa ng Panginoon sa akin. And yun naman yung kaya na-share ko sa inyo na sana ako yung and malay nyo, ako yung ginagamit kasi ng Panginoon para maipahayag din sa inyo na pagmamahal na lang pairalin natin. Kung ano man yung binabato sa atin na negatibo, pagmamahal lang ibalik natin. At ang ating barangay, nawa ay bumalik uli sa sigla at maging maayos ang lahat. Dahil ang lahat naman ay may katapusan. Hindi naman yan permanente yung problemang yan. Alam nga natin yung kanina nga sabi nga ni Brother Ligo, ikiniklaim natin na yung problemang yan ay may magandang direksyon kasi ang Panginoon. Sabi nga, yung way ng Panginoon ay mas mataas kaysa sa way natin. Kaya yung way na yon, nagagawing highway, yun yung yung magandang plano ng Panginoon. Highway ang ibibigay sa atin, papuntang Calax. Amen po ba? Amen. And ayun po, kasi nga, bakit tayo magpapatawad? Kasi nga po, even as God in Christ forgive you. Pinatawad na po tayo ng Panginoon. Kung ang Panginoon po, nung nagpakasakit sa krus, ay napatawad tayo. Tayo pa po kayang tao. Kaya tayo po ay magpatawad. Lamang po, walang hanggang pasasalamat at pupuri sa ating Diyos na buhay. Meron pa po ba? Sige po. Kung wala na po, ihanda ang inyong ballpen, Bible at saka po notebook. Upang simulan ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa pangungunahan ni Sis Ginette Bisayo.